merong mga pumapasok, mga lalaki. Tapos bigla na lang pumapasok ng mga dormitory. May napakalakas nga na bagyo na napadaan dito sa lugar namin. And ganito nga yung mga naging pinsala. Charging station. Para hindi sayang sa kuryente. Yung mami, muki daw nito. Tubi to tha diri rai. Ang check up ko. Very healthy yung baby. Egg wage ase. Khawa. Kala wo leda. Na egg pela santi ring late jo. Perdido already. Ay, nakong buhay yan. Meron na naman pasyente. Ayan. Porky! Ave mama, Chayla. Dahil walang kuryente, nagluluto si Mami. Mami, andaro lagas. Light na eh. So, hindi nabubukas si Mami ng light dito habang nagluluto. Ave, hukaro ano nga, prabolo. So, ang gumagana ngayon is inverter. At light, chalo karu, pelaban karu. Ang gumagana ngayon is yung inverter, guys. Kaya pinapatay namin lahat ng ilaw. Kasi, kal ni light yan eh. Light, apne ka pani na nahi. Pani, Bi, Jo, wala din kaming tubig ngayon, wala din kaming light. Adol bolla yung wasan tuwa. Kahit ibarde do. Aram tuwa. So, oh, wala ka. No. Kaya kivirite pani. Gasan goswano kivirite aprobay. Ay, thoda. Bravo, agruche. So, kahapon pa kasi walang power, guys. So, hook haba ba na dito tame? Curry bat. So, Mommy cook curry bat here. And meron tayo ditong kanin. Tsaka meron tayong ulam na galoda bataka. So, ayan yung pagkain natin ngayon. Ay, kale hutyu. Kay Jonet. Hutyu kale. Pela prabarsada. Oh, sobrang daming nangyari, guys. So, kukwento ko sa inyo. Boj. Carry gari paidi. Ba? Papagay. Kaya teret le jowagay. Tignan natin kung anong mangyayari. Kukwento ko sa inyo saglit lang. Masira daw yung mga mango namin, guys. Nalubog sa... Wala. Loss. Nuksan. Wala na daw kami pera. Kasi nasira yung buong farming namin. Kukwento ko sa inyo, lalabas lang ako kasi sobrang init, guys. So, actually, ang oras ngayon is 11 o'clock na. So, pero kapag 11 o'clock dito, sobrang init. Pero tignan nyo ngayon, no? Hindi mainit. And sobrang basa kasi nagkaroon ng typhoon dito kagabi. So, ang nangyayari kasi, guys, kahapon is nasa Varodra nga kami for my check-up. So, tinignan nga namin si Lolo and kinumusta. Pagkatapos, nung ginabi na, biglang ang lakas ng ulan. Tapos, biglang tumawag nga yung mga tao dito na meron nga daw bagyo dito sa lugar namin. Pero dun sa Varodra nga din, binabagyo din naman. Parang sobrang lakas din ng ulan, kumukulog, kumikidlat. Pero yung area nga namin, kasi mountainside kami, yun yung pinaka naapektuhan. So, ang sabi nila, yung mga farms nga daw is natutumba, yung mga papaya, banana, tsaka yung mga mangga. So, kinakabahan na si father-in-law tsaka si Milan kahapon. Pero wala naman kaming magawa since kami nga din is wala sa bahay. Tapos wala din daw kuryente. So, ayun, medyo kinakabahan na kami. And hindi na nga rin kami pinapauwi ni Lolo. Sabi niya magstay na nga lang daw kami sa Varodra. Kasi baka ma-aksidente pa kami sa daan. Kasi sobrang lakas talaga ng hangin. Sobrang lakas ng ulan, guys. So, pero pinilit pa rin namin na umuwi. Kasi dahan-dahan lang naman magpatakbo si Milan. Pagkarating namin, walang power. And si Jano pa, isa pa yung problema namin. Kasi ang problema kay Jano, wala siyang kasamang matutulog sa bahay. Kasi yung ka-dormmate niya, umuwi ng bahay nila. Tapos, pangalawa is, lubog dun sa bahay na tinitirahan niya. And walang nagdi-deliver ng pagkain kasi that time hindi pa siya kumain. Pangatlo, may mga incidences dun sa bahay niya na parang merong mga pumapasok, mga lalaki. Tapos bigla na lang pumapasok ng mga dormitory. Tapos kung siya lang mag-isa, syempre natatakot kami. So sabi namin, sumama na lang siya sa amin. So ang nangyari, inuwi namin siya dito sa bahay. And pagka-uwi namin dito sa bahay, natulog. Wala nga power maghapon. So ngayon, tinignan ni Papa yung damage. And si JD Boy, tapos si Milan pumunta ng hospital kasi ang dami daw na aksidente. So
Ayun, sobrang daming disaster na nangyari. Papakita ko sa inyo yung mga clips mamaya kapag nagpunta si Papa sa farm kasi tinignan niya talaga sobrang daming loss guys. So kailangan daw magtipid-tipid kasi yung farm namin, imbis na kumita kami ng yung mga mangga nga namin 70% nga lang, sabi ko sa inyo. Ngayon, wala na, ubos na. Yung merchant nga namin, pumunta siya dito kanina para nga pakita kung ano yung nangyari. Pela Jamayaya, tama mami. Garage. Pumunta yung merchant namin dito kanina. Tapos, pumunta yung... kailangan niya kasi magbigay ng pera sa amin. Tapos baka wala sa maibenta kasi nga nasira lahat yung mga mangga. So, papakita ko sa inyo yung damage. And tingnan natin kung ano yung magiging resolution or kung ano yung mangyayari. So, ayun, papasok na rin ako sa loob kasi medyo umiinit na. Pero meron naman akong electric fan doon. So, higa na lang ako kasi medyo sumasakit din yung likod ko guys pag sobrang nakaupo. So, balitaan ko na lang kayo maya-maya. So, ito yung update sa mango farm namin guys. And kung napapansin nyo, sobrang daming mga mangga yung nahulog. Pagkagising nga sa umaga ni father-in-law, nagpunta nga siya dito sa may mango farm. Dahil nga pumunta din dito yung merchant namin. So, pinapakita niya nga kung gaano kadami nga yung mga nangahulog na mangga. And kung gaano kadami yung loss na na-incur namin. Umuulan na naman. Naku, pumasok ang si Doc Milan. Yan o. Umuulan. Pumasok ang si Doc Milan. Dala-dala yung yung bike lang. And wala akong internet ngayon. And wala akong data. Wala pa rin power hanggang ngayon. And the time is 10:45 na. Tignan natin kung merong mga patayin natin lahat ng mga charging station para hindi sayang sa kuryente. Bakit pala nakataas? Tama ba ako? Punta ko sa dito. Tama ba? Dapat nakapatay. Ayan, patayin din natin ito guys. Tingnan natin kung meron mga damit. Tulungan natin si ma'am. Nami pa, chalo tayo gyuho karo. Ha? Varsad chalo tayo gyuho. Ayan o, umuulan ng lakas. And wala akong data, hindi ako makatawag. Saka hindi ako makakall. Hocha? Lychee. So dinala na ako ni mami ng lychee. Thank you. Thank you, mami. Muki daw niya. So binigyan niya ako ng lychee. Chene, andaro lagi siya manena pawe boy. Nali. Kain tayo ng lychee guys. Walang power dito. Ito yung binili namin na lychee nung nagpunta kami ng Barodra guys. Yung na-scam ako. Yung binibigay na 550 rupees sa akin kasi nakita na foreigner ako. Pero nung si mami yung bumili, 300 lang. So ayan, kainin natin. Wala kaming power dito guys. Kaya yung mga tao nakabukas lahat ng mga pintuan nila. Pero usually kapag meron power, sarado na lahat yan. And dahil umuulan, nakabukas yung mga pintuan nila. Usually kasi guys, mainit dito sa India. This past 2 days,
sobrang ulan-ulan talaga. So, nag-aalala nga ngayon ako kay Doc Milan kung ano yung mangyayari sa kanya kapag uuwi siya for lunch. So, kain tayo nitong lychee. Para siyang rambutan, yung lasa. Kaya nagpabila ako. Naka-season siya ngayon. Kain lang ako, guys. Nagugutom ang buntis. And regarding pala sa check-up ko, guys, okay naman yung resulta ng check-up ko. Very healthy yung baby. Mas mataba daw siya kumpara sa expected na weight, sa normal weight. So, continue ko lang daw yung pagkain ng mga healthy na pagkain. And then, babalik daw ako after 25 days. And then, after 25 days, babalikin daw ako ng after 15 days, 15 days. Ha? How? Niyayaya ako ni mami dun sa labas. Punta tayo sa labas. Pambina na tayo, Jay. Chalo. So, punta tayo sa sa likuran. Para hindi natin ganun gamitin yung electric pan, no? Isang electric pan lang yung gumagana dito sa bahay. So, balitaan ko kayo, guys. Sinetap ni Mami Owet, ang Duce, Haruche. Dito kami kakain. Dito kami mag-kakain. So, ito yung lychee natin. Chale yan. Ikad chale. So, ayan. Dito ako sa labas, guys. Ayan, o. Mga nakasampay namin, ang dami. Kinuha din ako ni Mami ng useko. Unggi dyan, bro. Kainin ko muna itong Kilaway gawa, Che Milan Cash. Egg wage ase. Khawa. Na, egg pela santi ti khailo ne apra lychee. Lo, khailo. Lo, khailo tame. Mast che. Na pela harami che manas. 500 rupiah cash. Pachi transo laili dua apra. Tignan, bawas tame ke deliver chay ko. Tigre mama na talaya. Surat ma. Aha. So, first time ko nga din natikman to, guys, nung sa surat. Si mama, nag-build siya ng ganyan. Tapos pinatikim sa akin. Pachipawig yun bro. So, kainin natin, guys. And suot-suot na niya. Ring light. Jo. Perdido already ring. So, ito yung mga rings na binili ko sa kanya, guys. Ayan. Diba ang ganda? Masta siya? Gamig yun. Masta siya. Gamash? Gamen na da. Basta. At tamaru at siya ako mukidoring. Abi. Eu garo. 1, 2, 3, 4. At badulay lo, jalo. So, ayun. Ako, guys, isa lang yung ginagamit ko. Yung binigay lang ni Milan sa akin. Ayan. Wala na. And meron lang akong bangari dito. So, kain muna tayo, guys. Dahil nga daw umuulan kanina, sumilong muna daw sila dun sa mango farm. Pagkatapos, pumunta sila dito sa may banana farm para nga i-check kung gaano ba kadami yung damage na nangyari dito. Medyo maswerte pa nga daw kami sa lagay na to, guys, dahil hindi masyadong naging madami yung damage and hindi talaga naging wash out yung banana farm namin. Pero kung i-compute daw nila, nawala din yung 1,000 to 1,500 na banana trees namin. May mga bunga daw kasi yung mga bananas namin, guys. Kaya naman mabigat na yung mga to. At dahil malakas nga yung hangin, nangatumba na sila. Pero kung medyo mababa pa lang daw o maliliit yung mga bananas, makakaligtas nga daw sila sa hagupit ng bagyo. દીપક પપ્પાનો ખેતર પથારી થઈ ગઈ છે બેડલેસ જ થઈ ગયું છે બેડ વાગી ગયો હોય જાણે જો
આ 30-40% જેવું પડી ગયું છે. દીપક પપ્પા, ઇલેનના પપ્પા, દીપક પપ્પા. गाइड्स, इलेन्स फादर दीपक पप्पा. बेडलेस बनाना. तल, दिस इज तल. Hindi nga lang kami napinsala, bagkus yung sobrang daming mga farmers dito sa lugar namin yung napinsala. Dahil nga malapit kami sa may mountain, mas malakas nga yung hagupit ng bagyo dito sa amin. And milyon-milyon talaga yung usapan guys. Pero wag naman daw kami mag-alala dahil magbibigay naman ng tulong yung gobyerno para sa mga nasirang pananim. Pero hindi pa rin kasi talaga matutumbasan yung nawalang pera, nawalang investment ng mga farmer dun sa ibibigay ng government. Sabi nga ng father-in-law ko, wala naman kaming magagawa dahil ito nga ay isang natural disaster. Na-expect na rin kasi namin guys na meron talagang ganitong mga mangyayari mga sakuna. Kung madalas nga kayo nanonood sa mga vlogs namin, siguro napansin nyo na every year binabagyo talaga kami. Siguro dahil sa climate change o dahil sa pagbabago ng panahon. Pero ang kinapapasalamat namin guys, kahit na nangasira nga yung mga banana, wala nga masyadong nangyari sa mga papaya. Dahil nga medyo maliliit pa lang yung mga to, walang masyadong naging damage. And hindi pa rin mabibigat yung mga puno dahil wala pang masyadong mga bulaklak. पाना टूटी गया, नीचे पाना बताओ जैसा. मैंने पास मोबाइल आप बोल खेली रहे नीचे करूँ મને નહીં લાગતો કોઈ જગ્યાએ ભાગ્યા હોય પપ્પાયા. બાકી પડ્યો હોય તો ચામાં જ પડ્યો હોય. કલાક પહેતા ને ખબર પાડે આ કીડોનો ફાયદો થઈ ગયો. ઓવે ઓવે પપ્પાયા નીચા ને એમાં ફાયદો થઈ ગયો. પૂરા પપ્પાયા રહી ગયા નીચા. લાઈ મને Okay. There's a call again. Kakabalik lang ni Milan from eating and then he is about to leave again. Ay, nakong buhay yan. Meron na naman pasyente. Ayan. Uy, Borky, Borky, Borky! Eh! Abe, Mama, Chayla. So, aalis na naman si Doc Milan pagkatapos niyang kumain kasi nakatanggap na siya ng tawag na may emergency case na naman. So, nagstay lang siya dito sa sa bahay ng at least 5-10 minutes lang. Saktong kakain niya. So, emergency case, aalis na siya. Babalik na lang siya kapag wala ng pasyente. So,
So, hindi ko alam kung 24 hours siya ngayon. Siguro hanggang 8 o'clock. Ngayon, nagmamadali na. And ang update dito guys, 1:30 na. Wala pa rin kuryente. So, sobrang init. Grabe.